Sa swerte ng mga bata ngayon. Tingnan mo naman yan. Akala nyo Mateus Asato Signo? Hindi. Ito yung Fermata ST1HS. Bagong labas na series ng Fermata. So, initial thoughts guys. Yun nga, like I said, napakaswerte ng generation na to. Kasi, nung time na nag-start out ako, wala namang gantong mga budget guitars eh. With these specs, no? So, out of the box, it's very playable. Nagulat nga ako na nakatono na siya. I think flat lang ng konti yung G-string, pero yun, naisaksak ko agad siya sa amp. I got to playing. And then, naka-set up na din siya, factory setup. Kasi yung Fermata, once you order through their page, bibigyan ka ng Google Drive link where you can specify yung gusto mong action, string action, saka kung may additional na instructions ka. So, ito nakuha ko very low setup action. In-adjust ko na lang ng konti based on my personal setup. Isa-isahin natin yung specs guys. Let's first start with the body. So it's poplar as expected as with all budget guitars. As you can see yung neck, maple siya. Yun. Pero ang maganda dito, yung fingerboard niya or yung fretboard is roasted maple na. So kung hindi pa kayo familiar sa roasted maple, it goes through this process called torrefaction, no? Which simply means parang pinapa-age natin ng artificial yung wood to make it more stable, resistant to temperature and humidity changes, tsaka mas pinapagaan niya. Okay, yung naman, yung fret wires niya naman, medium lang siya na fret wires, hindi siya jumbo. I'll get to that later. Tapos, ang fret numbers niya, 22, like a standard Strat. Tapos, let's get to the headstock. Okay, yung string tree niya, rolling na, which apparently is more, has less friction than the standard string tree. Tapos yung tuners niya, die-cast na, ano bang tawag dito, parang vintage, modern vintage. Ayun. Tapos, let's get to the neck construction. Bolt-on siya, like a standard Strat. Pero ang maganda dito, na siya, contoured heel na siya. So, mas madaling ma-access yung higher frets. So, measurements naman, 25.5 inches. Tapos, yung radius niya naman is 12 inches. So, not too flat, hindi naman too curved. So, perfect lang siya, compromise between bending, tsaka shredding. Tapos, pickup selector switch. Yung standard na 5-way switch. Okay naman. Tapos, like a standard Strat nga, 1 master volume and 2 master tones. So, itong itong bridge tone knob niya, this is a push-pull, push-push pala, sorry. Yan. So, mas maganda siya kasi yung problema ko nga sa push-pull kasi minsan, nahihirapan akong i-pull. So, ito, mas maganda kasi one push, magiging split siya, push ulit, back to humbuckers. Okay, nakalimutan ko pala, yung bone nut niya is bone na. Yung nut niya is bone nut na. Okay, tapos, syempre, may pick guard na. Like a standard, like a classic Strat. Inlays naman. Not sure kung nakikita dito sa camera. Pero it's made of pearl. Ayan. And kung makikita nyo dito sa 12th fret, yan? Yan yung Fermata logo. Ayun. Headstock naman, yung decal. Actually, it's holographic, no? Sige, try kung... Hindi ko alam kung makikita dito eh. Ayun. Basta yan. Holographic meaning... Pag sinabing holographic, alam mo yung nagpapalit yung kulay niya depende sa angle. Parang nagre-rainbow. Tapos punta naman tayo sa bridge, which is my favorite thing about this guitar.
So it's a Goto inspired, Goto 510 inspired na 2-point tremolo. Big block na siya. So ano siya, mas may sustain siya and mas stable. Ayan. So to answer yung question ng ibang mga nagko-comment, nakikita ko nagko-comment sa Fermata, yes, it flutters. Ayan. So papakita ko mamaya. Ayun. So ang hardware niya, as you can see, silver siya. Pero kapag yung black yung kinuha niya na kulay, it's in gold. Kasi inspired niya nung Mateus Asato, di ba? Yung pickups niya naman, yan, HSS. Yung humbuckers niya covered. So ano to, Alnico 5 to mga pickups na to. So pag sinaksak niyo siya sa overdrive or sa amp niyo, mapapansin niyo mas high output siya. So baka mas, ano siya, mas overdriven yung sound. So ako, binabaan ko ng konti kasi medyo nahahatan ako ng konti dun sa sa default na output niya. Okay, so hindi siya vintage sounding, no. Like I said, naka-factory setup na siya. So very little setup na lang yung kailangan nyo, assuming na specify niyo yun sa Google Drive link. Tapos naka-shield na din yung cavity niya, although hindi ko chinek. So, I just took Fermata's word for it. Last, yung price niya, it's currently at 10,800. But if you message directly sa Fermata page, you can probably get a discount, no? If mag-order kayo yun this early. Ayun, sound check na natin. So, ano yung mga gusto ko about this guitar and yung mga hindi? Unahin ko yung mga gusto ko. Okay, unang-una, yun nga, Sir Mateus Asato signature inspired to. So, medyo nakakaloko siya, no, pag hindi alam ng tao. Compare, kasi una kong nakuha yung ST1H, no. So, nako-compare ko. This has a far smoother feel sa neck. I don't know if it's the finish, no, or because it's roasted maple, pero it doesn't distract me from playing. So smooth siya, hindi siya nagsistick kasi hindi siya glossy. Sa pickups, it has a smoother top end. So hindi siya harsh. Yung iba gusto yung ganun kasi pwede naman daw nila i-tame sa EQ, pero ako gusto ko smooth na siya from the get-go. Tapos yung neck pickup naman nito, unlike the ST1H, no, hindi siya boomy. So overall yung pickups nito, I think it has a more balanced sound. So yung pinarinig ko sa inyo na sound check, hindi siya hindi siya EQ'd. Yun na yun, raw sound yun. Syempre pinadaan ko sa pedal board ko, which is lang naman, overdrive, amp and cab sim, and konting delay and reverb. Pero yung EQ niya talaga, yun na yun. Yun nga, it flutters, as you can see naman. Maganda yung flutter niya. So, I do not have a Goto 510 bridge to compare it with na gitara. Pero, as you can see naman, it flutters well. Tapos, yung tuning stability niya, guys, surprisingly well. Kahit walwalin mo siya. Yan. Hindi ko kasi mapakita dito sa sa polytune ko, pero I think nagfa-flat lang ng konting-konti yung G string.
mga hindi ko naman gusto. Ito yung pansin ko talaga na medyo nadi-distract ako guys. So, ayun, Sir Makmak siguro ano na lang, note na lang for later. So, as you can see guys, kapag nakatremolo ako, yan. Huwag ko kung nakikita niya. Yan. So, yung input jack niya medyo two-angled. I'm sure this can be fixed by replacing the input jack, pero by default dapat walang ganito. Yan. So ano siya, hindi naman ganun kahaba tong itong tawag dito, jack ng ng cable ko. So ayun, that's why dun sa demo ko nakahanda na siyang ganun, kasi kung gaganunin ko pa hindi kaya. Yun, yung stainless steel na frets niya, like the ST1H, syempre, although stainless steel siya, hindi siya ganun kataas or kakapal. Pero okay lang naman sana yon. Ang naging problema ko lang dito, nag-slip ng ilang beses yung, kasi medyo di ba pag gigil ka mag-gitara, kahit naman mag-bend, pataas yung bend natin sa E string, yung high E string minsan kasi yung vibrato natin pag gigil, hindi natin maiwasan. Nagsislip siya. So I think a couple of times na, ayan. Hindi ko alam kung nakita yan. Nakikita. Pero nagsistick siya sa edge ng fret wire, which is hindi mo siya ibabalik ng using left hand lang or yung left fingers mo lang. Talagang kailangan mong ganunin. Yan. Glossy fretboard siya. So, I think, very subjective. Ako, personally, hindi ako fan ng glossy fretboard. Pero, I know for some people, for most people, gusto nila yan. Kasi, it means mas madali siyang linisin. Tsaka, hindi siya agad tawag dito. Hindi siya mag-stain. Yan. Hindi ko kasi gusto yung di ba, yung parang nagre-reflect lalo sa video. So I'm not a fan, pero it could be a good or bad thing depending on your preference. Okay, mga nice to have naman. Although hindi ko siya hinihingi sa particular model na to, kasi I'm sure pag dinagdagan to ng mga ganong features, mas magmamahal. Pero siguro notes na lang for later kung maglalabas ang Fermata ng mas mahal na series or line. So I think although most people would argue na na lang to, for upgrade na lang, pero mas maganda sana kung naka-locking tuners tayo. Not to say na pag sinabing locking tuners, super stable na, pero it's good to have that option siguro sa mga higher end na lines. Tapos staggered tuners din kung pwede. Siguro if you can make the neck heel contour rounder, kung pwede, pati na rin to, saka medyo mas mas pabilog siya. Tapos yun nga, sabi ko nga guys, uulitin ko, nice to have lang. Side inlays na medyo glow in the dark, kasi okay ngayon kasi wala ako sa stage na madilim, pero pag sobrang dilim na, minsan mahirap makita yung inlays dito sa side Okay, let's talk about freebies kasi madaming nagtatanong yan Okay. So this comes with a padded gig bag. Yan. With a Fermata logo. I think obvious naman sa material na waterproof to, pero hindi ko na siya itatry. Okay. Tapos meron siyang mga freebies sa loob. Ayan. Meron tayong generic strap. Wala pa to yung kasi nakita ko yung Fermata meron ng strap with the logo. Ito wala pa. Hindi ko pa nabubuksan. Yun, may cable tayo, generic cable. Sige, buksan natin Meron tayong generic cable. Merong Fermata sticker. And then, 3 pieces of picks
with the Fermata logo. Ayan. Tapos, let's check again sa bag. Ayun, syempre meron tayong Allen wrench. So tatlo to. Ito for truss rod, meron tayong Allen wrench for truss rod. Meron tayong Allen wrench for, I think, sa bridge post to. And ito sa saddles. Yung maliit. Ito. Ayun. That's it for freebies. Actually, I don't care much for freebies, pero madami kasing nagtatanong. Quick comparison lang kasi masyado nang mahaba yung video, no? So, if you look at the... mali. Mali yung orientation. Anyway, so, compare natin ST1H saka ST1HS, no? Ayan. Hindi ko na isa-isahin. So, ayun, kita nyo agad. Roasted maple. So, itong neck nito, na-mention ko before na hindi siya as smooth, no? So, minsan pag nagpe-play ako, medyo nadidistract ako. So, kita nyo din sa neck contour. Yan, very important yan. So, itong 1HS, ST1HS, may contour na siya, which makes playing in the higher frets easier. Tapos, syempre, ito, naka 6-point tremolo pa. As you can see, mali. Yan. Ito, 2-point tremolo. Okay? And ito, it has, tawag dito, generic, I think, pickups pa to. Ito, naka rosewood pala to. Yan. Roasted maple. What else? Ayan nga. Push, ano na to? Yung bridge nito. Ito wala. Tsaka, by default, pag bumili kayo ng ST1H, ano to? Naka-vintage wiring. Ano ibig sabihin ng vintage wiring? Ibig sabihin, pag naka-bridge pickup tayo, hindi affected yung tone yan. So final thoughts guys after playing this guitar for more than a week. Fermata ST1HS, it's a good budget beginner guitar. No, actually it's a great budget beginner guitar kasi it's only budget in terms of cost, no? Pero in terms of playability, tone, feel, it does feel like a mid-tier, no? Itong gantong quality and specs, dati nung time ko nung nag-start ako, siguro this would cost you upwards of 20k, 20 to 30k. Hindi pa yan adjusted for inflation. So, I think confident ako i-gig to, even record with this. This guitar makes me play for hours, no? Saka, bonus na lang yung mukha siyang, Matei sa Sato Sig. Ayun, it's very pretty. So, ayun lang guys. Thank you. Till next time, and